po sa inyong lahat. Maraming salamat, Sir Ray, no? Yung story po ni Sir Ray, joke time po yun. Hindi, kidding aside po, totoo po yan. I started my teacher career in Alabama. Doon po ako muna nag-start magturo. And then I really believe that what I'm doing right now is a God purpose-driven one. No? Kasi hindi lahat ng music school is nagiging ganito yung pagkakasunod-sunod ng aming lesson. Sabi ko nga kay Sir Ray, yung business side, bonus na lang namin yun. But we really feel in our hearts na kami nandito para mag-inspire ng mga students at magturo. So, para lang po sa kaalaman ng lahat, we have two modules, no? Module 1 and Module 2. Those are the same concepts, no? Nagkakaiba lang po sila sa choice of song. So, syempre, pag Module 2, medyo mas nagiging complex yung rhythm at mga chords na ginagamit. And then, kapag Module 1 naman po, syempre, basic precision, transition, and switching of chords. And then, afterwards, ito po yung kalimitan nilang tinatanong, what would be the next one? Syempre po, ang susunod po natin is yung one-on-one session na. Because after Module 1 and Module 2, magkakaiba na po sila ng level yung mga kids. So, kapag Module 3, business na po yun. Okay? Kaya kami, hindi na po kami nagmo-Module 3 talaga. So, after the Module 2, the next step ng mga kids, kung gusto pa nila magtuloy sa akin, is one-on-one session na. And from that one-on-one session, doon na po mag-start yung music theory, bar chords, blocking, note picking, and fingerstyle. No? So far, parang dalawang students ko pa lang yung nandun sa level na yun na nag-fingerstyle. So, from the bottom of my heart, I want to say thank you sa mga parents namin. And para naman sa mga students namin. Alam nyo, pag sinabi natin recital, lahat po ng mga sinasalang dito, mga magagaling. Okay? I used to remember before, yung sa Alabang pa kami nagre-recital, lahat ng sinasalang doon magagaling, malilinis na string, lahat sila magagaling, voice, and everything. Pero dito po sa Ray Santos School of Music, kaya nga sabi ni Sir Ray, napakadami namin recital. Because we're giving the chance dun sa mga beginners, yan, yung mga anak po ninyo yan, to feel how to be a performer. Kasi nonsense lahat ng pinag-aaralan natin kung hindi natin siya ma-showcase, kung hindi natin siya ma-perform. So what's my message to my students? Number 1, you need to enjoy what you're doing. Kung nagkamali, okay lang yan. Tayo lang naman nandito eh. Yung magulang nyo, humawak lang kayong gitara, masaya na yan. Importante, di bang Facebook mamaya? Okay na yun. Number 2, keep on practicing. Lagi ko sinasabi, ito, actually isa lang naman ng one-on-one kong nandito ngayon, no? Lagi ko sinasabi, huwag mong sayangin yung investment sa music. Nandiyan na kayo eh, nag-invest na kayong parents mo eh. Kahit hindi kayo magtuloy sa akin, I'm not saying na magtuloy kayo sa akin, but what I'm trying to say is, nasimulan mo na mag-strum, nasimulan mo na mag-aral ng basic things about playing guitar. To keep on practicing kahit pa isa-isang kanta lang once a week para hindi nawawala yung inyong drive sa music. And last but not the least, ano yung pinaka-last but not the least? Always, ano po? Lagi ko sinasabi sa session natin, ang sinasabi lagi ni teacher, always, dapat maging huwag mawawala yung passion niyo. Okay? Magkaiba yung masaya sa passion. Okay? Lagi niyong tatandaan ninyo, huwag mawawala yung passion ninyo sa pag-play ng music. Okay? So, without further ado, I know everyone is waiting for the performance of their kids. So, maraming salamat po sa mga parents namin na nandito at very timely yung recital natin dahil magpapasok ka na. So, ito na po yung ating pinagpaguran lahat. Pag nagkamali kids, okay lang yan. Okay? Just keep doing what we have done. And I know, nag-practice kayong lahat. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at mabuhay po lahat ng students ng Ray Santos.